Ito ang latest update sa kaso ni LV Vergara, ang kasambahay na binulag at minaltrato di umano ng kanyang amo. Ilan ang aso nila? Siyempre hindi matanda siguro dahil marami. Nung ako lang po, yung ako pa po nagtatrabaho doon ay yung alaga po nilang may lahi na aso ay nasa 2 po. Pero yung aspen naman po ay hindi ko po matandaan kung ilang peraso po yun. Nasa 3 o 4 po yung aso. So meron silang may lahi, tapos meron silang yung aspen. Ano sabi na aspen? Yes po. Asong Askal po. askal. Asong Pinoy po. Okay. Meron kayong asong may lahi. Tama? Yes? May lahi kayo, may aso kayo may lahi? Meron yung honor, maliliit. Maliliit, may lahi. Meron din kayong aso na walang lahi? No, pakisagot lang. Siya ang tinatanong ko. Ay, yung walang lahi, yung maliliit, may lahi yun. Alam mo naman yung tao, asong walang lahi, di ba? Alam mo naman. Meron kayong mga asong walang lahi? Askal po, Your Honor. Meron. Meron po. Okay. 3 points. I would like to cite this gentleman in contempt, Your Honor, sa pagsisinungaling. Ibig mo bang sabihin, nagsisinungaling si Ginong Franz? Yes, Your Honor. Mr. Viterbo, ikaw ang nag-ano kay Mr. Ruiz. Yes, Sir Honor. So, ibig sabihin, nagsisinungaling sila. Si Mr. Ruiz. Yes po. Dating amo ng kasambahay na si LV Vergara ay napatunayang nagsinungaling sa pandinig sa Senado kaugnay sa pang-aabuso kay LV Vergara. Sa pang-4 na Senate hearing ng Committee on Justice and Human Rights nitong September 25, 2023, kaugnay sa di umano'y pambubulag at pagmamaltrato sa kasambahay na si LV Vergara ng kanyang dating among si Franz Ruiz. Lumantad at nagsalita na si alias Pau Pau sa Senate hearing, ang dating sales boy ng mga pamilya Ruiz na di umano'y nakakita sa pang-aabuso na ginawa ng kanilang among si Franz Ruiz sa kasambahay na si LV Vergara. Matatandaang ayon sa kwento ni Pau Pau, pinukpok ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig at nilalagay pa daw ang sili sa masela na bahagi ni LV Vergara. Ito daw ang karumaldumal na sinapit ni LV Vergara sa kamay ng kanilang dating among si Franz Ruiz. Sa latest Senate hearing, huling-huli ni Senator Idol Raffy Tulfo ang pagsisinungaling ng dating amo nilang si Pablo Ruiz matapos itinanggi ng mag-asawang Ruiz na hindi nila kilala si alias Pau Pau. Ngunit tumugma lahat ang masinabi ni alias Pau Pau sa managing sagot ni Paulo Ruiz sa tanong ni Senator Raffy Tulfo. Sa resulta ng polygraph test na isinagawa ng National Bureau of Investigation or NBI kay Franz Ruiz, bumagsak at natukoy ang indicative at deception o pagsisinungaling sa panig ng mag-asawang sina Franz at Pablo Ruiz. Ating panoorin ang buong video. Anyway, Pablo, Yes, Your Honor. paano mabubulag yan sa pag-inom ng kape? Makakabulag ba ang kape? Your Honor, yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LB at ganoon din yung sinabi ng isang kasamahan niya po. Sino kasamahan? Na isang kasamahan niya po sa kusina po. Sino? Bali, nakaalis na po sa amin po yun. Wala na. Sino nga? Oo. Uy! Nagdidikta ka. Turuan. Sige na. Sino? Hindi ko na makilala, Your Honor, yung mga pangalan nung isa po. I'm sorry. Ginong Pablo, Yes, Your Honor. gaano katagal nagtatrabaho yung sinasabi mong nagsabi sa'yo na nabulag siya dahil sa kape? Siguro, Your Honor, isang linggo lang. 1 linggo lang nagtatrabaho? Opo, Your Honor. At hindi mo kilala? Ay, nakalimutan ko yung Honor ako ng pangalan na ninyo, Your Honor. Siya nagsabi na nabulag siya. Nasabi rin po ni LB po. Aling LV. Nabanggit niya rin po yun. Aling LV, totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. Bakit ka nabulag? Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi. Opo, na maraming susi at sinuntok niya. Yung pagkauntog niya sa'yo sa freezer at sa dingding,
Hindi kaya naging sanhi din niya ng pagkabulag ninyo? Hindi po. Ha? Ulo lang po at yung katawan ko lang po. So, gaano kadalas kang hinahagisan ng susi? 3 beses po. 3 beses? Opo, Doon sa 3 beses na paghagis ninyo ng susi, unti-unti nyo na ba nararamdaman na lumalabo na inyong mata? O nabubulag na kayo? Unti-unti ko po nararamdaman po na masakit na ang mata ko. Kaliwa o kanan? Kanan po. Kanan. So yung, ano ba sabi doktor, yung left eye is totally blind already? Yung kaliwa ang unang nabulag. Opo. Yung kanan ang medyo may nakikita ka pang guhit na puti, di ba? Hanggang ngayon. Opo. Oh. Wala lang dito yung mga doktor natin eh. Wala na ba yun? Wala na. Doktor natin dito, MBI na, pero hindi siya yung attending physician. Okay. Ginoong Pablo, kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya pinalayas? At bakit sinundo mo pa sa barangay hall si Aling LV noong 2021 at binalik sa bahay ninyo? Your Honor, medyo pakilakas ng konti, di kakalma rin po. Kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, sinabi ko sa inyo, may konting tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya agad pinalayas? At bakit sinundo mo pa siya sa barangay hall, si Aling LV noong 2021 at binalik niyo pa sa bahay ninyo? Your Honor, pinapauwi ko na lang talaga si Ate LV. Ako sana mismo po ang magbalik sa kanya sa conception po, sa kapatid niya. Nung ihatid ko po, ayaw niya naman po sumakay na sa van at nag-uusap sila kay Mrs. Hindi na sumama sa akin po dahil ihahatid ko sana po. Hindi, pinuntahan niyo sa barangay hall, kinausap niyo yung kapitan doon, di ba? Yung si Kapitan Patal ba yun? Yes, Oo. Your Honor. At kinausap mo para ibinilik niyo pa sa bahay si Aling LV. Imbis na pinalis niyo na siya, nagreklamo siya sa barangay hall, sa barangay, sinundo mo pa siya at binalik niyo pa sa bahay ninyo. Your Honor, kaya sinundo ko siya, inuwi ko sa tindahan para palinisan siya at ihatid ko po dun sa kapatid niya po sa Concepcion. Para? Para ihatid po dun sa kapatid niya sa Concepcion po. Narinig mo ba yan, Aling LV? Hindi po. Sabi niya lang, sige, maligo ka lang muna dyan at mag-upo-upo ka muna dyan. Hindi naman po niya po ako inatid sa sasakayan. Hindi naman po niya ako inatid mismo. Pinabubuloanan niya yung mga sinabi mo, Ginoong Pablo. Your Honor, ako pa nagkarga yung damit niya po doon sa sasakyan na ihatid ko siya. Isa lang inaantay ko po para sumakay siya para ihatid ko po doon sa kanila. Ano? Ako na po nagkarga po doon sa mga gamit niya po sa sasakyan para ako na mismo po magpaghahatid sa kanya sa kapatid niya po doon sa Concepcion sa Playa. Sige, mamaya babalikan kita. Meron lang phone-in question dito sa mga nagtrabaho dito sa mag-asawang Ruiz. Kung meron lang kayo nalalaman, pwede nyo ako sagutin. Kung wala naman kayo nalalaman, okay lang ha. Nakita nyo ba na sinasaktan si LV ni Mr. Ruiz? Yung lalaki. Meron ba kayo nakita? Kung kanino nakadirect yung question. Doon sa mga nagtrabaho. Para hindi sila malito. Sa isahin natin na Dodong. Sagutin natin yung kay Senator Estrada. Opo. Nakita mo ba na sinasaktan na ni Pablo, yung lalaki? Si Aling LV? Hindi po. Popaw? Pau. Hindi po, Your Honor. Richard? Ito wala. Ito. Paul. Hindi, doon sa basura. Wala din mo nakita. Hindi, Wala wala nakita. JM? JM. Wala rin po. Sino pa yun? Patrick? Patrick. Hindi ka rin po nakita. Wala kayo nakikita. Jerwell. Hindi po. Manang Melinda. Hindi po. Pero minabalitaan kayo? Minabalitaan kayo sa ibang yung kasamahan na nanakit din si Ginoong Pablo. Wala po akong nabalitaan. Okay. Aling LV, nasaktan ba kayo ng Mang Pablo? Yung pong paglasing po siya, nung hinagis po niya ako sa sahig at binato po ng lamisa.
Very consistent siya. Alam pa rin niya because that was her testimony during the last 2 hearings. So, there is consistency, ha? Okay, doon sa mga nagtanong, doon sa mga witnesses, meron ba siya mga tauhan, may phone-in question lang, ha? Meron ba siya mga tauhan dati na may alam kung gumagamit ng droga ito si Franz? Hindi. Doon sa mga testigo. Dodong. Hindi po. Paulo. Wala po, Your Honor. Richard, wala kayo alam na gumagamit ng droga o may connection sa mga drug pusher o drug user ito mga ito? Wala po. Wala. Wala rin po. Alright. Sa tingin nyo, gaano kakonektado ang mga Ruiz sa Mamburao? Sino mga kilala nila? May mga matataas na opisyal ba? May connection sila? Meron ba kayo nalalaman? Kung meron, hindi ko na kayo tatanungin isa-isa. Kung meron kayo nalalaman, sagutin nyo na lang ako. Wala nga po. Wala. Alright. Yung mga anak nila, Franz, kasama rin ba sa pananakit kay Aling LV? Sasagot si Dodong. Opo. Sagutin mo yung tanong. Mga anak daw. Hindi po. Wala ka na, ang ibig sabihin na hindi po, hindi dahil hindi mo alam, wala ka nasaksihan. Hindi Opo. dahil hindi ginagawa. Opo. So wala kayo nasaksihan. Pero ibig sabihin, kahit wala kayo nasaksihan, pwede mangyari na nanakit din si Mr. Ruiz o kaya mga anak niya. Dahil, tama? Ang tinatanong ko lang naman kung meron kayo nasaksihan na insidente. Wala po. Wala. Sa inyo lahat, wala. Alright. If Senator Estrada terminated this questioning... and Mr. without- Chair, meron lang ako, kasi para ma-debunk lang itong statement, itong si Mrs. Ruiz, na hindi niya kilala si Mr. Pau Pau at hindi nag-work sa kanya. Pau. Siyempre si Pau Pau, I-direct ko lang kasama yung question. So siguro last Yes, sa line yes. of questioning, Senator Tulfo, you have Gusto the ko floor. si Mr. Ruiz, pareho bang pananaw ninyo na hindi mo kilala itong si Mr. Pau Pau at hindi nag-work? Your Hindi Honor, na hindi ko baga- para naka-ready na ba yung dyan, kulong sa baba? Okay, sige. Okay lang, sige. Mas maganda Si siguro TJ. alias Pau Pau. Alias Pau Pau. So, pareho bang statement nyo? Hindi, wag mong tuloy. Ikaw ang gusto kong tanong ngayon para makatikim ka naman sa baba. Your Honor. Okay. So, parehong pananaw nyo, hindi mo kilala to at hindi nag-work. Okay. Sa sinumpang salaysay ni Mr. Pau Pau, maraming aso. How would he know na maraming aso? Ayun, kanina sa interview, maraming aso. Sinabi niya rito na hindi sila komportable, maraming pulgas dahil marami silang alagang aso. Sa yun, consistent, tumutugma. Pangalawa, sinabi niya na marami sila sa isang kwarto. Siksikan. So, lumilitaw, meron siya mga sinabi sa kanyang sinumpang salaysay na tumutugma doon sa nakikita sa inyong bahay. Isang tanong, Mr. Pau Pau, saang kwarto ka natutulog? Sa kwarto po ng mga lalaki. Saang banda yun? Dalawa po yun eh. Yung una pong kwarto lalaki, tapos yung sumunod na kwarto sa mga babae po. So, dalawa lang kwarto doon? Opo. Sa bahay? Opo. Natintulan nyo? Opo. Ilan ang kwarto sa bahay? Ma'am, hindi, si Mr. Pau kasi tapos ka ng kulong. Your Honor, 3 po. Hindi ko, nung ako po kasalukuyan nagtatrabaho po doon, dalawa lang po yung kwarto doon. At that time, dalawa lang. Opo. Yung mga lalaki po magkakasama, yung mga babae magkakasama po. Okay. So, may kwarto para sa lalaki, may kwarto para sa babae. Tama? Bali, 3 po, Your Honor. No. Tanong mo lang. May kwarto pang lalaki, may kwarto pang babae. Opo po, mayroon din po kay LB po. Hindi, basta't may kwarto pang babae, may kwarto pang lalaki. Tama? Oh, Your Honor. Okay. Now, ano pang may dadagdag mo para bilang patunay na ikaw nakapag-work doon? Bukod sa maraming aso, naka-point 1 ka na, maraming pulgas, tapos kwarto ng lalaki, hiwalay sa kwarto ng babae, naka-2 point ka na. Isa pa.
Yung sinabi po ni Sir No. Sa lugar. Lugar. Description. Kasama po ako sa minsan, isang beses niya po ako naisama sa pagde-deliver po ng gulay. Well, siyempre, sasabihin niya hindi. Of course. Yung something na hindi niya madi-deny, ano yung nandoon sa loob ng bahay o tindahan na hindi niya pwede mai-deny? Magbigay ka ng isa lang. Huwag yung sinama ka, siyempre sabihin niya hindi. Ngayon, yung something, struktura o gamit o bagay doon sa bahay na talagang nandoon na hindi niya pwede ma-deny. Ano halimbawa? Yung hinihigaan po ni Ate LB. Ano yung hiniga na TLB? Yung lang po, yung plastic lang po yung nahigaan. Plastic. Yes po. Okay. Sino dito nung nakasabi naman ng LB na magko-confirm na plastic hiniga naman ng LB? Kayo po? Ma'am Melinda? Hindi po ako natutulog doon. Okay, ibang tulog. Ano pang mga bagay na maisabi mo, nakadalawa ka na, okay na sa akin yung kung tutusin. Gusto ko isa pa para maging tatlo na hindi niya ma-deny na talagang nandoon ka, nag-stay ka kahit na 2 linggo. Sa loob ng tindahan, sa loob ng bahay. Ididibang ko lang po yung sinasabi nila na hindi nila kilala si Mr. Pau Pau. Na hindi nag-work sa kanila. Okay, so this is directed to the statement of alias Pau Pau and Mr. Ruiz. Hindi, gusto ko si Mr. Ruiz eh. Kasi siyempre magkasama kayo sa bahay, di ba? Please proceed. Senator Tulfo is recognized and then you may answer, Mrs. So gusto mo, ikaw, Miss Ruiz, sa sasagot? Gusto ko siya para Yung aking asawa po kasi, Your Honor, laging wala sa biyahe lagi yan. Kaya kumbaga, bira niya na encounter. Ay, posible. Ibig sabihin, 2 linggo na wala siya sa biyahe. Hindi nga po yan sa amin, Your Honor, nakapasok kahit isang araw eh. Si Pau Pau? Yes po, Your Honor. Okay, very good. Kaya nga, ididibang ko yan eh. Okay, Mr. Ruiz. Ulitin ko ulit. Ilan ang kwarto sa bahay nyo? Para sa mga workers? 3 po, Your Honor. 3. Okay. Siyempre, yung bahay na yan, it's either binili nyo o pinakonstruct nyo. Your Honor. Binili nyo yung bahay nyo o pinakonstruct nyo? From ground up. Tindahan lang po yun, Honor. Hindi nga. Kaya nga, yung bahay na yun, binili nyo ng ganun na o lupa yan tapos pinatayuan nyo? Nagre-renta lang po kami, Your Honor. Nagrenta? Opo. Good. So, nung nirenta nyo yun, ilan ang kwarto? 3 na agad? 3 po, Your Honor. 3 na agad yung kwarto. Opo, Your Honor. Kasi meron ako natanggap na impormasyon na 2 yan, tapos ngayon nagpadagdag kayo ng 1 kwarto. Kasi pwede namin babalikan yung plano ng bahay. Pwede namin balikan yung may-ari ng bahay. Doon magkaalamanan. Siyempre, yung may-ari ng bahay, yung original may-ari ng bahay, he or she would know kung ilan talaga ang kwarto ng bahay na yon. Your Honor, kami po nagpagawa talaga po, Your Honor, ng kwarto na yan. Hindi nga. Di ba, sabi nyo, nagrenta kayo. Yes, Your Kailan kayo nag-take over sa bahay na yon? Your Honor, 2019 po, Your Honor. 2019, tinake over nyo yung bahay na yon. Nag-upa kayo Your doon. Honor. So, nung inupahan nyo yung bahay na yon, 3 na agad yung kwarto. Sino pong may-ari ng bahay? Yung kwarto na 3, Your Honor, kami na nagpagawa na po, Your Honor. Pinagawa nyo yung kwarto. Opo, Your Honor. Oh. So, 2 kwarto noon, nagpagawa kayo, naging 3. Your Honor, pinagawa ko na, Your Honor. Teka muna. Nung inupahan yung bahay, nung mag-take over kayo sa bahay, ilan ang kwarto? Wala pang kwarto. So, nagpagawa kayo ng 3 bahay. Hindi po, 3 kwarto lang po, Your Honor. 3 kwarto. So, nung nagpagawa kayo ng 3 kwarto, kumuha ba kayong permit sa City Hall? Kasi kailangan pag nagpa-renovate kayo sa bahay, kailangan meron kayong permiso. Kumuha ba kayo ng permiso? Meron po sa business permit po. Kaya nga sa business permit, doon sa Building permit po. Hindi nga, kasi pag nagpa-renovate ka ng bahay, change mo yung struktura ng isang bahay, kinakailangan pumunta ka sa City Hall sa building permit para kumuha ng permiso tungkol doon sa gagawin mong construction sa bahay na yon to change the structure of the house. Mayroon, Your Honor. Meron.
At doon sa kinuha mong permit para magpa-renovate ka, nakalagay doon 3 kwarto? Wala, Your Honor. O, doon pa lang may violation ka na. Doon pa lang pwede ka na habulin ng City Hall. Kasi ma'am, mamaya ka na, huwag kang tataas. Siya po mamang tinatanong ko, please. Matanda na siya, alam niya yung sinasagot niya. Huwag mo siyang saluin. Kasi baka mamaya madodoble pang pagka-contempt sa'yo. Tama din ang contempt ka, gusto ma-contempt ulit. O, siya na lang, para siya naman ulit. Para siya naman, palitan kayo, okay? So, each time na ikaw nagpaparenovate ng bahay, nasa batas natin yan, i-change mo yung structure ng isang bahay, kailangan meron kang permiso sa building permit and licensing, sa licensing office. Okay? Now, sabi mo, ginawa mo yon. Kaya lang, hindi mo sinispecify kung ilang kwarto ang idadagdag mo doon sa struktura. Tama? Bakit? Hindi siya guguluhan. Alam niya sinasabi niya. Huwag mong turuan kasi lumilitaw, Mrs. Ruiz, saksakan ka sinungaling. Ito medyo lang. Kung ikaw 1 million times na kasinungalingan, ito mga 1,000 times lang. Okay? Huwag mo siyang turuan. Your Honor, meron naman akong permit na nakuha na po sa building permit. Meron kang permit na nakuha na para mag-renovate ka. Kasi lahat ng renovation na gagawin natin sa ating mga bahay, we change the structure of a house that has already been approved, duly approved by the City Hall o munisipyo. Nabigyan tayo ng building permit sa struktura na pinatayo natin. And then later on, gusto natin baguhin yan, gusto natin gawin second floor yan o magdagdag tayo ng ilang kwarto, kailangan babalik tayo ulit dun sa City Hall, sa munisipyo para kumuha ulit ng permiso. At sabi mo, ginawa mo yon. Kasi nga, nung pumasok ka, patag lang yon. Nung nirenta mo. Ngayon, nagdagdag ka ng kwarto. Kaya tinanong ko sa'yo, ilang kwarto? Yung idineklara mo sa City Hall na idadagdag mo. Kasi naka-record naman yan eh. Ngayon, kung hindi mo ginawa, may violation ka. Babalikan kayo ng City Hall. Wala, Your Honor, kasi yung ginawa ko lang kwarto, parang mga plywood lang at saka Maski na. anding-ding lang po. Well, hindi, maski na. Pag nag-change mo yung structure ng isang building na nabigyan na ng building permit, babaguhin mo yan dahil sa isang renovation, kailangan magpasintabi ka sa City Hall, kailangan magdeklara ka para magkakaroon ng inspection, ibibigay mo yung plano for safety reason also, to make sure na safe, sumusunod ka sa tamang standards sa construction materials na ginagamit mo, tama, pati yung itsura ng kwarto, dapat nakadeklara yun. Your Honor, pasensya na po, baka yun lang po ang aking kakulangan. So, ibig sabihin, pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 2 muna, and then later on, naging 3. Kasi ang makapagsasabi lang sana yan ay yung record sa City Hall. Since hindi mo nirecord sa City Hall, pwede natin masabi yung sinasabi mo ngayon kasinungalingan. Nasabi mo 3, na maaring 2 yon, and then later on, nagdagdag ka ulit ng isa pa para naging 3. Is it possible? Kasi the only way na malalaman natin, nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100% ay magpapatunay niyan ay yung City Hall dahil nag-file ka ng application for a renovation. Diba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung ano na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaring 2 lang yung kwarto nung nandoon si Mr. Pau Pau, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ng mga tao nyo hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang, Your Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siyang tanungin. Tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin.
You see? Ilan ang tauhan ninyo? Your Honor, di ko natanda po. Hindi mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, sir. That is the reason kung bakit kailangan mo kapag nagpa-renovate ka, kailangan mo ng business permit. At kailangan mo rin ng inspection from DOLE. Dahil nagpapastayin ka eh. At yung DOLE, titingnan kung maayos yung living condition ng mga tauhan mo. Which, again, you did not do. Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tad-tad ka ng violation. Now, Mr. Pau Pau, Yes, Your Honor. ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na foam. Lahat kayo mga lalaki. Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, and then pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo na gusto nyo nang talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR? Ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo. Paunahan po ng aga ng gising po. Kita nyong kalupitan yung mag-asawa kayo. Ang dami ninyong tauhan, lalaki at babae, buti sana kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay. Yung isa nag-ihilamos, yung isa gumagamit na ng toilet. Pero, ang dami nila, isa lang, CR. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging 3, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging 2. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakanan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging 3 na from 2, dahil marami na kayong tao, and yet isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging 2 ang CR. Now, isa na lang. Yung puting kotse, Mr. Pau Pau, nasabi mo, sino ba sabi na wala po dito kanina, nabalitaan ko lang. May umalagit-alagit na puting van? Yes po. Anong klaseng van yun? Hindi ko po halos, sir. Anong kulay? Puti po yun, sir. Hindi mo lang nakuha yung plate number? Hindi po. Manang LV, nung nakakita ka pa, ikaw ay naglilinis ng mga kasama at sa trabaho mo, ano? Yung po, pagkatapos ko po daw po maglinis sa kusina, pakilinis-linisin daw po yung van. Okay. So, sa mga nililinisan mong van, ano yung mga plate number kung matatandaan mo? 4995 po. Dan 4995 po. 4995 matatandaan mo? Opo, Dan ang pangalan. Dan 4995. Opo. Kulay puti na van. Opo. Okay, anong itsura ng van kung matatanda mo, ma? Yung pong katulad po ng biyaheng Mamburaw po, na biyaheng Abra. Yung parang ginagamit na pambiyahe. Opo. Pampasayerong van. Opo. Mr. Pau Pau, anong description mo ng van na kulay puti? Katulad po nun, sir, sa UB Express. Mga ganun na po. So, tumutugma naman sa sabi ni Ma'am LB, yung binibiyahe. Opo. Mamburo sabi niya, so UB Express. Opo. Ganong itsura. Okay. So again, tumutugma na naman. So, Mr. Chair, lumilitaw na most likely yung nagpapalibot-libot sa bahay ni Mr. Pau Pau na nanakot, yun ay van na pag-aari nito mag-asawa. Kasi sabi naman ng LV, nung nakakita pa siya naglinis ng kotse nila, merong van, Dan 4995, tapos yung itsurang UB Express. Na, yun naman sinasabi niya, pambiyahe daw. Can you, CIDG, Major Nakar, can you have that check?
yung ban na being Dan, described here. 49.95. 49.95. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And you can likewise touch base with the LTO of Mindoro. That is likewise registered under the name of the Ruiz couple. Yes, Your Honor. Tinetext ko na po ngayon yung LTO. Isang tanong na lamang. Ikaw naman tatanungin ko ngayon, Madam France, Miss France, bakit hindi ka nagbibigay ng tamang pasweldo? Bakit hindi po tama? Hindi nasa minimum wage, hindi kung ano yung nakasaad sa batas. Ba't hindi kayo sumusunod? Doon sa mga stay-in ninyo, di ba may mga stay-in kayo? Bakit hindi kayo sumusunod doon sa patakaran ng dapat ibabayad sa mga taong stay-in? Your Honor, Mr. Chair, yung 7,500 po sa amin sa Mindoro, sobra pa po yun to 10,000 na sinasahod nila. Bali, ang kakulangan lang po namin, yung mga SS nila kulang kami. Kaya nga, bakit nga hindi kayo sumusunod? Inaayos pa po namin. Naayos. Sino yung mga empleyado mo rito? Tinuro mo si Patrick. Sino pa? Yung ni-recognize mo para hindi natin matatagal dito. Si GM, Your Honor. JM. Sino pa? Si Kuya Dodong, 5 buwan at kalahati lang po sa amin. Dodong. Okay, at least Opo. namin mo. Okay. Kuya Dodong, magkano ang sweldo mo? Isang buwan po, 5,000. 5,000. Isang buwan po. Okay. Magkano yan divide? 5,000. Paki-check nga magkano minimum sa ano? Saan lugar ka ulit? Saan lugar ka sa Mindoro? Sa Tubili po. Ha? Tubili. Saan lugar yun? Tapos sa Paluan. Paluan, Department of Labor is here. Na labor pala dito. Labor, magkano yung minimum wage as worker? Hindi rin kasambay, sabi niya eh. Hindi admit kasambay. Anong tawag doon sa nagtatrabaho sa mga kargador, sa mga nagtatrabaho sa tindahan? Ma'am LB, anong consider sa kanya ulit? Gusto ko manggaling sa bibig mo. Worker siya sa tindahan niyo as what? Your Honor, si Kuya Dudong po ay part-time lang kasi nagtagalipat lang po siya ng baka. Yun lang po ang trabaho niya. Tagalipat ng baka? Yes po, Your Honor. Okay, part-time. Magkano, Sir Dodong, part-time ka lang daw? Opo. Okay. Ma'am, Director Satumba, magkano ang part-time per day doon sa lugar na kung saan nagtatrabaho si Dodong at that time in 2020? Your Honor, ang meron po akong data ngayon, Your Honor, yung minimum wage po ngayon. Kasi applicable po ang prevailing minimum wage sa mga ganong klaseng trabaho, yung industrial workers po. Okay. So, 329 po per day ngayon. Ngayon. 20, Ngayon yun. Pero dati, noong 2020. hanapin ko lang, sir. Okay, sige. Habang chinecheck nyo, si JM, saan si JM? JM, magkano sweldo sa'yo? 9,000 po. Magkano? 9 po. 9,000. Opo. Parang medyo pasok ka. Worker ka sa, pero wala kang SSS Pill Pag-ibig. Wala po. Okay. Patrick, kanina tinitingnan mo, nakita mo na magkano pasweldo sa'yo? 7,500 po. 7,500. Okay, pakitingin lang po. Naku, itong dole natin, di naka-ready. Dapat ready po kayo. 2020. Magkano sa'yo? Ano, Sir JM? 7,500. Nasisiling sa 7,500? Okay, 7,500 si Patrick. Si JM, 9. Para regardless, tiyan natin. 320, 2020. Part-time. Regardless, di ba? Dapat per day ang trabaho. Umaba pa? Ngayon? Sir, noong 2020 po ay 320. Ngayon? Ngayon po ay 329. 329. Okay. So, kung i-compute mo yung 320, ilang beses kasi isang araw tatrabaho, Sir Dodo?
Tatlong araw po. Ha? Ako, 3 araw po. 3 araw. Sinali niya, ganun dapat ang ginagawa niyo para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede ko sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako doon sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. Na-cite in contempt na si Mrs. ngayon naman si Mr. Doon di lang natuloy. Kaya kung talagang mali, di ipo-polygraph natin to si committee secretary na. Ito na yung nalilin lang tayo, naliliis. So, they were together all that time, Your Honor. Oh, nandun ka. What about the second attempt dito sa pag-polygraph test kay Mrs. Franz? Were you there? Were you present? At the time that I arrived, Your Honor, they were already inside the room downstairs, Your Honor, and there was already machine that was attached to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of counseling her with respect to the you were there. that the NBI was asking her to sign. After that, Your Honor, I was... May abogado naman pala. Ito naman si... Hanggang ngayon pa ba? Hanggang ngayon pa ba? Sisunungaling ka pa rin? Ha? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, tanongin ka lang si Mrs. Franz. Sinasabi mo rito sa committee to, wala kang abogado. Nung kinundak yung polygraph test sa iyo, pala nandun si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, nagpapirma lang po siya, Your Honor and Mr. Chair. Saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka nakasalanan na umalis yung abogado mo. Basta nandun yung abogado mo. He was the one... Nakita niya nakita niya na alam niya na mayroong polygraph examination. Polygraph test. Oh. Ngayon, sinungaling ka pa rin. She is nodding her head. So, Senator Estrada, you can proceed with your questioning. Okay, sa NBI, okay. Nung kinunan mo ng who conducted the polygraph tests dito sa mag-asawa? Yung sa babae po, Your Honor, si Greg Perant po. Sa babae? Sa lalaki? Ako po, Your Honor. Alright. Nung kinunan mo ng polygraph test itong si Mr. Ruiz, pwede bang ilarawan yung kanyang disposisyon? Kalmado ba siya? Ninenervyos ba siya? So, nung kinunan po, Your Honor, ng polygraph examination si Mr. Ruiz, kalmado naman po siya at saka cooperative po. Cooperative? Yes po. Okay. Ikaw naman, Mr. Ferran? Yes, you Your Honor. You conducted the polygraph test to Mrs. Franz. Am I right? Yes, Your Honor. Kumusta naman yung disposition niya? Nervous ba? Kalmado ba? O stress siya? O whatever? Nung una po kasi, Your Honor, is hesitant po siya kasi nga yung counsel niya that time is may inasikaso po mga documents. So, sinasabi niya na kung okay lang daw na antayin niya yung counsel niya that time. Pero... Ano? Sinabi niya po, Your Honor, na antayin niya daw muna po yung counsel niya that time. Did you wait for the lawyer? Si Atty. Mortel naman po nag-confirm na sumasang-ayon naman po yung counsel nila na i-undergo po ng polygraph examination si Miss Franz. Mrs. Franz. Did the lawyer witness the conduct of the polygraph test? Yes, Your Honor. Kasi alam po niya naman na... Itong si Atty. Rugay was there? Present there? Na-inform po sa ni Atty. Mortel. At the same time, nagsabi lang sa na may asikason pong mga document. Pero nag-confirm naman sa na okay lang naman po na i-undergo po namin ng polygraph examination that time po, Your Honor. No, was he physically present? Yes, Your Honor. During? During actual examination, no po, Your Honor. But ang sabi ni Atty. Rugay, pumasok doon siya sa kwarto. Opo, Your Honor, pumasok po sa. Pero did you see him enter the room? Yes, Your Honor. What did he do? Did he witness it? May pinasay na lang po sa Your Honor ng mga documents kay Miss Franz. And then he left? And he left po, Your Honor. So without witnessing it? Yes, Your Honor. But before I conduct examination, Your Honor, nagpapirmo po kami ng consent or pahintulot po kay Miss Franz na pahintulot po para i-undergo po sa ng polygraph examination that time po. Okay. So, ibig sabihin dito sa resulta mo, Franelyn Ruiz polygraphs indicated to the examiner that responses indicative of deceptions occurred at the following relevant questions, etc., etc. Napaliwanag mo sa amin kay Senator Tolentino ano ibig sabihin yung ng
indicative of deception. So, ibig mo bang sabihin, nagsisinungaling si Ginong Franz? Yes, Your Honor. Mr. Viterbo, ikaw nag-ano kay Mr. Ruiz? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nagsisinungaling sila. Si Mr. Ruiz. Yes po. Paano nyo yung talaga nasisiguro na talaga nagsisinungaling? During the actual examination kasi, Your Honor, we conducted 3 series of the polygraph examination upon the subject. As ganun po rin kasi yung procedure sa paggamit ng computerized polygraph system, dapat po 3 series. So, after po ng 3 series na yon, tinignan po naming results, consistent po yung kanyang reaction dun sa tanong na ibinigay ko sa kanyang during the actual test. Consistent denial. Yes po, consistent po na nagsisinungaling siya dun sa... Consistent na nagsisinungaling. Yes, pero ang sagot ni Pablo, ang tanong mo, nakita mo ba o nakaharap ka ba nung nasaktan o minaltrato ni Franz si LV mula nang siya ay namasukan o magtrabaho sa inyo noong August 11, 2019? Ang sagot niya, hindi po. Second question, yung bang tinatago, pinagtatakpan ng ginawang pananakit o pagmamaltrato ni Franz kay LV? Ang sagot niya, hindi po. So, paano mo nalaman na nagsisinungaling? Result na record po ng computerized polygraph system po namin. Di ba, minsan tumataas yata yung blood, yung presyon. Is that an indication na nagsisinungaling? Hindi naman. Hindi po. At the time po kasi, Your Honor, na nakita namin na tumataas po yung BP niya, hindi po namin itutuloy yung polygraph examination. Dahil hindi po siya suited for the actual test. Kasi layman lang kami, hindi namin alam, we are not familiar with this lie detector test or this polygraph test. What are the indications para malaman, for us to know that the subject is lying? Aside from what you said, ano pa bang indications meron that are present? So, nakadepende po kasi kami, Your Honor, dun po sa nire-record po ng instrumento. Kung ano po yung lumalabas po sa instrumento, dun po kami nagbibigay po ng conclusion. You want to add, Mr. Ferran? Sige. Dr. To make it simple, ang beauty ng polygraph is there are certain things that we cannot control. Physiologic ang term, pero sa Tagalog, heart rate, breathing, blood pressure. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang i-control. Yeah, will it reflect in the machine? Yes, machine and yung sinasabi niya. Ayun, kasi masyadong malalim yung yung mga terms mo, hindi namin naintindihan eh. Yung series, sinasabi niya, nagtatanong tayo ng mga tanong na alam natin na tama. Anong pangalan mo? Anong birthday mo? So nakikita yung nate-trace, nakikita yung malalaman kung ninenervyos ka. Yes. Ayun. However, pag gusto mong magsinungaling o pag nagsisinungaling ka, hindi mo makokontrol ang cardiac rate mo, ang breathing, ang respiration. So, yun ang beauty ng machine. Yun ang pinupunto ko. To simplify it, masyadong kumbaga sa law masyadong Latin ang sinasabi mo, hindi namin maintindihan. Sige, i-simplify mo, Dr. Paco. Kaya paulit-ulit itong tinatanong. Binanggit nila kanina, 3 series. Tinitingnan natin yung consistency, yung bang tracing ng heart rate mo, respiration, cardiac rate, blood pressure, consistent. Titignan doon, nakikita kung ano yung parte na nagkaka-spike. So, pag nagkaka-spike, chances of lying is higher. Okay. In their case, siguro these 2 gentlemen may answer it kasi sila nag-contact ng examen. In their case, nag-spike ba yung kanilang heart rate, blood pressure? Yes, sir. Sino sa kanila? Both of them? Both of them po. Nag-spike yung heart rate? So that is an indication na nagsisinungaling sila. Is that the only indication? Before you answer, siguro, in the interest again of fairness, nakikinig ang human rights, ano yung possible impact ng anxiety
high blood pressure, stress, kung mag-undergo ka ng polygraph? Mag-spike ba o normal lang? Kasi may doktor naman kasama dito, di ba? Meron bang magiging influence yung mataas ang BP mo? Kaysa kung normal ka lang, relax ka, kung mataas ang pressure, blood pressure mo, eh baka lumabas ka sinungaling. Meron bang ganun yan? Sir, that's precisely the reason why we get baseline vital signs bago natin i-test. And that was the reason why in the initial test, there was no test done because mataas ang BP niya. But I totally agree with you na high blood pressure, anxiety can cause it. So that's the reason why at the start, meron tayong mga standard questions. So pinahinga muna siya. Pinagpahinga siya. Pinatulog muna siya nung gabi, kinabukasan nung siya. Nung time na yun, sir, yes. So nung binipi siya, okay na yung BP niya. Kinabukasan. I would presume. I wasn't there, Your Honor, sorry. So the following day, Your Honor, nung bago namin in-examine si Ms. Ruiz, pinabiti po muna namin at the same nung resulta po is normal na. Normal? Yes po. Okay, doktor ng Senado yon. Yes po. So normal siya, kaya tinuloy niya yung polygraph. Yung BP niya po that type is 120/71 po. So okay yon. BP ng teenager yon. Di ba? So relax siya. So that can result into the accuracy of the test. So, ang tinatanong lagi pag may polygraph, yung mga countermeasures. Paano magiging are there countermeasures to detect any false results or meron bang ginawang ganon? Paano yan? Paano masasagot yun? Mr. Basilio, mas eksperto kayo dito. Good afternoon, sir. Regarding sa mga questions regarding sa unsatisfied subjects ng mga na polygraph, we conduct another series of examination by another examiner, sir. That's called what? Countermeasures? Yes, sir. So, conduct din tayo ng countermeasures? Yes, sir. So, to really validate? Yes, okay. Sir. So, ibig sabihin, kahit hindi ka duda dun sa unang resulta, isa-subject mo to sa countermeasures para masyerto talaga na tama yung resulta? Yes, Your Honor. Okay. Can you describe briefly what a countermeasure is? To educate all of us here. Ngayon lang narinig nung iba yung countermeasure. Yung para makasigurado ng lehitimong resulta, Honor. Mabalanse. Para kung meron duda, ito yung makakapagpasigurado. Yes, sir. Sa actual examination, there are two questions to be asked by the examiner to the subject. Yung irrelevant questions that the subject can really answer yes. Truthful siya. Pangalan mo? Pangalan, place of birth, date of birth. Then the other one is the relevant question related dun sa issue in question. Okay. The third? So, kung meron tayong mga resulta na, makikita rin siya yung diferensya ng bawat isa. So, truthful versus lying. Makikita rin siya because of the irrelevant questions and the results in the relevant questions. Paano papasok ngayon yung countermeasure? Pangatlo? Yung pangatlo, sir, pag hindi satisfy yung subject, yun nga, sir, they can request for another examination by another examiner. Ito ba sa mga pagtatanong natin, nakailang questioning tayo? Ilang questions? Salamat, Mr. Basilio. Sa bawat subject, Your Honor, as requirements po kasi ng computerized polygraph system, parati po 3 series. Tatlo. So kahit walang request, nagpasok kayo ng countermeasure. Ensure. Yes, at the same time po kasi, Your Honor, as the countermeasure po dun sa mga involuntary movement of the subject during the actual test, meron pong parte yung instrumento na nadidetect po yung mga movement pong nangyayari during the actual time. Yung subject naman, hindi hihingi ng countermeasure yun kasi hindi naman nila ngayon lang nila narinig na may countermeasure. Di ba? Di ba pwede, sir, pwede ba ako mag-countermeasure? Wala naman ganun, di ba? Kayo na lang yon. Part ng standard practice. Is that correct?
Yes, Your Honor. Senator Estrada. Thank you, Mr. Chair. Director Papa, can a polygraph test be manipulated? Actually, matagal na namin gustong itry. We wanted to make a study sa Bilibid kasi yung mga known felons, magagaling magsinungaling eh. So, dito sa NBI, so far, well, in my experience with the forensics, wala pa akong nakita nag-manipulate eh. Pwede siguro, no? Pwede kung iinom ng sedative. Kaya nga, tinatanong namin ito eh, meron ka bang mga gamot na ininom? Kasi pag sedated ka, hindi basta-basta mag-i-spike ang heart rate mo, ang cardiac rate. So, tinatanong namin yon. So far, sir, sa experience namin ni Lito, been with the Bureau for 29 years, wala pa akong nakita o nadinig na nagmamanipulate. Pero sa tingin namin, may pagkakataon, hindi siya imposible, pero mahuhuli mo kasi nga, pag hindi kami sa resulta, pwede namin ulitin siya. Pwede namin Matanong ko, Mrs. Ruiz, pinainom ka ng gamot bago mag-polygraph? Walang gamot. Wala po. Dalawang bisis lang ako inulit na in-examine. Yung Pinalitan nila mga yung pagbababa aparato sa ng kamay BP, ko. hindi ka pinainom? Bababa ng blood Wala pressure? Po. Wala. Hindi ka binigyan ng Senate doctor? Wala po. Wala po. Nagme-maintenance ka ba? Wala po. Wala. Okay, salamat. Salamat po, Mr. How Chair. accurate is a polygraph test? Sir, actually, if you ask examiners from NBI, 99%, sir. We cannot say 100%. Are there any other agencies who conducts polygraph tests? Sir, we have PNP PNP. and other private corporations, sir. All right. Who conducted the polygraph test dito sa dalawa? Sa dalawang witness? Sir, sa dalawang witness, yung kay John Mark, po ako po yung nag-examine. Okay. Tapos kay Patrick naman po si Greg Peran po. Patrick Simbahan. John Patrick Sambahan po, Your Honor. Sambahan po si Mr. Peran po yung nag-conduct ng polygraph test. Kasi both results indicate that there were no specific reactions indicative of deception to pertinent questions relevant to instant investigation. Both of them, ito yung kay John Mark at kay John Patrick. Pareho ang resulta. So, ibig mo sabihin, hindi sila nagsisinungaling. Yes, Your Honor. No spike ng heart rate, no spike ng blood pressure, nothing whatsoever. Yes, Nothing, no indication. Tanungin ko, Senator, may ininom ba kayong gamot na Nagme-maintenance na ba kayo? Wala po. Nag-high blood ba kayo? Hindi po. Hindi kayo low blood? So, Mr. Basilio, thank you. Are these documents admissible in court? It depends upon the discretion of the court, sir. But are there other courts who admits these pieces of evidence as evidence in court? For the benefit of Senator Estrada, while he was upstairs, I mentioned a Supreme Court decision as well as the ability of administrative bodies, including the Department of Labor, to admit this. Plus, this can serve as for corroborative purposes. This will corroborate other evidence. But there are courts indeed that would admit this, but not that conclusive as per the Supreme Court decision I mentioned a while ago. So this might add probative value in this hearing, correct? Yes, Your Honor. And this will just confirm that these witnesses present today, not only John Patrick and John Mark, are telling the truth. At itong mga mag-asawa, itong base sa inyong polygraph test, ay talagang nagsisinungaling. And that is your findings. Yes, Your Honor. If I'm not mistaken. All right. Maybe, Mr. Chair, I just would like to follow up the previous motion that the chair hasn't acted yet,
with regard to the citing of contempt against Mr. Pablo Ruiz and For that, yes. the committee will take notice of all the polygraph results consecutively from 2023, that's 046, 04B, 04C. Is there a 04D? Ano ba yun nauna? All magkasama pala yun sa spouses. So this will form parts of the records of this case. COMSEC, but before we dispose of that, there is... Yes, Senator Estrada. Sorry to interrupt, Mr. Chair. Madam Franz, meron na kayong kaso na hinaharap ngayon? Yes, yes, Your Honor. Anong kaso? Okay, you may answer. Counsel to speak on behalf of the clients. They are currently facing the following cases, Your Honor. First, they have a case with the CHR, Commission on Human Rights, regarding the alleged violation of the rights of the complainant. Second, Your Honor, they are facing serious illegal detention charges filed with the OCP of Batangas. Is that bailable? That is a non-bailable offense. All right. Aside from that, Your Honor, they are also facing serious physical injuries. That is a bailable offense. And they are also facing violation of the anti-human trafficking law, as well as violation of the... Yes, Your Honor. As well as violation of the Kasambahay law, Your Honor. So there is only one case that is non-bailable, and that is serious illegal detention. Am I correct? For the time being, Your Honor, but if my information serves me right, there are other cases that will be filed with the OPP of Occidental Mindoro, Your Honor. With the? Office of the Provincial Prosecutor, considering that the witnesses actually appeared before the said prosecutor's office. So, what are the possible charges that can be filed against your client? I would assume, Your Honor, that it would be in the same nature, although they might refer to different time frames, Your Honor. Including serious illegal detention. That is my anticipation, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Chair. Thank you. Before we proceed, since the counsel is now holding the microphone, the chair would like to determine, from your own personal perspective, has the committee been fair in terms of the proceedings? Allowing the Ruiz couple to explain, giving time and space for the Ruiz couple to counter the allegations made against them. From your own personal perspective, yes, naging patas ba ang komite? Maybe we can ask first the spouses before the council reacts. We can ask, siguro kahit isa na lang magsalita sa kanila. Si Ginang Franz. Ginang Franz. Naging patas ba ang komite sa pagdinig ng kasong ito? Kayo po ba ay pinagmalabisan ng komite? Kahit po minsan tumataas po ang boses dito ng ilang mga senador, kayo po ba ay nakaranas ng pagmamalabis buhat sa Committee on Justice and Human Rights? Kayo po ba ay hindi tinrato ng maayos sa inyong pangkasalukuyang detention at sa pagharap sa committee ito? Kayo po ba ay binawasan ng karapatan habang naririto? Gusto namin marinig. Siguro hindi mo na kailangan tanungin yung abogado mo. Dapat alam mo kung patas ba ito o hindi ba naging patas itong pandinig para sa inyong mag-asawa. Ako po ay nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo yung mga nandito ngayon? 5?
6, 7, 7 testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boss namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mo maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Na yan. Mas masawal pa sa yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilang taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Mr. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. So we have two pending motions here. One is this committee is in receipt of a letter of reconsideration dated 19 September 2023, order of contempt against Franelyn Garcia Ruiz. So this is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Franelyn Garcia Ruiz, and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movant Franelyn Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Let the council as well as the committee secretariat note that pursuant to Balag versus Senate is a Supreme Court decision dated July 3, 2018 and the GR 234608, the Supreme Court ruled that the period of detention will last upon the end of the legislative inquiry of the Senate. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in two instances. One, upon approval or disapproval
of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate. The committee report, within 15 days after the conclusion of the inquiry, the committee shall begin to consider a report. Number 2, action on the report. The report, upon inclusion in the order of business, shall be referred to the committee and rules for assignment in the calendar. Those are the only 2 instances. And the third one would probably mean the legislative inquiry of the Senate also terminates upon the expiration of 1 Congress. We're now talking of the 19th Congress. So, the implication of the denial of the motion for reconsideration is that Mrs. Franelyn Garcia Ruiz will continue in detention under the auspices of the Sergeant at Arms. Is there another motion? Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfo with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant at Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same, subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approve in open session given this day of the 25th of September 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.